para sa ating panawagan, para sa ating mga kapatid na ating mga manggagawa sa loob ng iglesia. Sa umagang ito, tayo po ay dadako sa ating mensahe. Kayo'y bibigyan ng ibang mang-aaliw. No? Ang nagsalita nito, ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit nga ba niya sinabi? Bakit ayon doon sa ating paksa, kayo'y bibigyan ng ibang mang-aaliw? No? Bakit sinabi ng Panginoong Hesukristo na bibigyan tayo ng ibang mang-aaliw? Nung kanyang itong sabihin, nung panahon na kasama niya yung kanyang mga alagad. No? At kung bakit niya sinabi na magsusugo siya, magbibigay ng ibang mang-aaliw, ang kanyang ama, ano ang kadahilanan? Tingnan natin. Sa 1:16, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, tungkol sa katwiran sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Ito yung panahon na malapit na siyang umakyat sa langit no? Malapit na niyang iwan ang kanyang mga alagad at hindi na siya makikita. Sapagkat alam natin na ang Panginoong Hesukristo, nang isugo siya ng Diyos, no? Ang ating Panginoong Hesukristo, Espiritu, hindi nakikita tulad ng Ama, pero nakita siya ng tao nang siya ay isugo dito sa sanlibutan nang ang Panginoong Hesukristo ay magkatawan tao. Kaya nakita siya ng kanyang mga alagad. Nakita siya ng lahat ng mga mata, lahat ng mga tao, nakita siya sapagkat nasa katawang lupa, katawang tao na nandun siya sa ganong kalagayan. Pero nung malapit na siyang umakyat, maalam na niyang matatapos na yung kanyang tungkulin, no? Ihahandog yung kanyang katawan, yung kanyang buhay para sa kasalanan ng sanlibutan. Alam niya siya aalis. Kaya ang pinangako niya, gaya na sabi doon sa ating paksa, bibigyan ng ibang mang-aaliw. Matapos na siya'y pahirapan at patayin, at nang siya'y buhayin na maguli ng Diyos mula sa mga patay, ano ba yung nangyari pa? Ano ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo? Sa Lucas 24:50 hanggang 51, at kanyang dinala sila sa labas hanggang sa tapat ng Betanya at itinaas niya ang kanyang mga kamay. At sila'y binasbasan. At nangyari, na samantalang sila'y binabasbasan niya, ay iniwan niya sila at dinala siya sa itaas sa langit. Ito na yung panahon ng buhayin na siya maguli ng Diyos. No? Pagkatapos ng 40 araw, nakasama niya ang mga alagad. Nung dumating na yung panahon na siya ay umakyat na sa langit, hindi na siya nakita ng kanyang mga alagad sapagkat kasama na siya nung Ama doon sa langit. At bago pa man siya umakyat sa langit, ito na nga yung kanyang ipinangako, no? 14:17 ng 1, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya, siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. So, magbibigay ng ibang mang-aaliw. No? Nung ang pangako niya, pag siya'y umalis, pumaroon sa kanyang ama, magsusugo ang ama ng ibang mang-aaliw. Alin yung mang-aaliw na yon? Ang sabi, yun daw yung espiritu ng katotohanan. Yun ang ibibigay. Sapagkat aalis siya. No?
Sino ang aaliw, magpapalakas sa kanyang mga lingkod pag dumarating yung mga kahinaan? Yung isusugong espiritu ng katotohanan, yung mga aliw na isusugo ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At alin yung espiritu ng katotohanan na yon na isusugo niya? 14:26 ng 1. Datapwat ang mang-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. No? So, yung palang mang-aaliw na isusugo na yon, yun yung Espiritu Santo. Kung paano nung panahon na ang Panginoong Jesucristo kasama ng mga alagad, ang Panginoong Jesucristo ang siyang nagpapalakas ng pananampalataya ng kanyang mga alagad. Siya ang nagpapatibay ng pananampalataya ng mga alagad. Pero, pag alis niya, sino ang magiging kahalili? Yun daw, Espiritu Santo. Yung mga aliw na isusugo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa paanong paraan ibinigay? O sa paanong paraan ibinigay noon? At ngayon, sa paanong paraan ibibigay ang Espiritu Santo? Tingnan natin. Sa Gawa 2:17, at mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga nguhula. At ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. So, ang sabi, ibubuhos daw. No? Ang sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Sa ganung paraan pala, isusugo yung mga aliw, ibubuhos. Kailan ang naging katuparan niyan? At makikita rin natin doon sa punto na ito, no? Ibubuhos ko ang aking espiritu. Ibig bang sabihin kung ibubuhos, marami yon, hindi lang isa. Sapagkat sino mang ibigin ng Diyos na bigyan, buhusan, ibigay yung Espiritu Santo, may bibigay yung Espiritu Santo. Ito rin yung isang talata na maaring sabihin natin yung tungkol doon sa persona. Ang Espiritu Santo ba ay persona? Hindi. Kasi ibinubuhos yan sa maraming tao. Kaya ang Espiritu Santo hindi isang persona. Ngayon, kung kailan ang naging katuparan ng pangako na yan, na ibubuhos yung Espiritu Santo sa lahat ng laman, sa Gawa 2:1-4. Ito na yung pangako na sinabi ng Panginoong Jesucristo na ibibigay ng Diyos yung mga aliw. Na yung mga aliw na yon, yung Espiritu Santo. Kailan unang naging katuparan nun? Ito yung panahon ng Pentecostes. No? Noong ang Panginoong Jesucristo ay nasa langit na. At yung pangako niya, tinupad. Kailan? Ang sabi, at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan at sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabaha-bahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain.
So ito na yung panahon ng Pentecostes. No? After na nung ang Panginoong Kristo nandun na sa langit. Na yung pangako na yon nagkaroon na ng katuparan nung nagkakatipon ang kanyang mga alagad. At doon na nga ibinuhos ng Diyos yung kanyang Espiritu Santo sa lahat ng mga alagad. Doon na nagpasimulang magsalita wika ng iba't ibang wika. Kaya di ba ito yung panahon na nangagulat lahat ng mga tao doon sa paligid nung sila'y nagsalita sila wika ng iba't ibang wika. Ibig sabihin, kung ano yung wika mo, pag sila'y nagsalita, yun ang unawa mo. Kaya nangagulat sila. Di ba, mga salita natin yung sinasalita nila. No? Kung ilang wika meron nun, 15, 16 o higit pa ng mga wika na nandoon, yun ang dumarating sa kanilang pandinig. No? Kaya sabi, nangagsalita sila ng iba't ibang wika. At ito, ang salitang ito ay naiintindihan. Pero ngayon kasi may mga gumagamit niyan no? Nagsasalita raw ng iba't ibang wika, pero hindi naman naiintindihan mismo noong nakikinig. O maaaring pati siya na nagsasalita siya ng iba't ibang wika, hindi rin nauunawaan. Pero sa Biblia, ang mga alagad nagsalita, nauunawaan ng lahat ng mga wika kung ano ang kanilang sinasabi. Yun yung kapangyarihan ng Espiritu Santo na ibinahagi sa kanila, ibinuhos, ibinigay sa lahat ng mga mananampalataya. Di ba? Yun yung Espiritu Santo. Kaya, ano ang katunayan din na itong Espiritu Santo ay hindi rin persona sapagkat yun nga sinasabi na yun daw Espiritu Santo ay persona. Hindi tayo maatake ng mga hindi natin na kapananampalataya, pero ang binabasehan natin, yung banal na kasulatan, pinatutunayan ng banal na kasulatan na ang Espiritu Santo ay hindi isang persona. Una, binubuhos. Ilan yung binuhusan? Napakarami. 1,000 tao, bubuhusan ng Espiritu Santo. Paano magiging persona? Isa pa, ang sabi, 12:31 hanggang 32 ng Mateo. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sino man magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino man magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. So, makikita natin, pag nagkasala ka sa tao, sa Panginoong Kristo, pag ang tayo nagkasala sa Kanya, humihingi ng kapatawaran. Nananalangin tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At tayo'y pinatatawad sa ating mga kasalanan. Pero pagka nagkasala ka sa Espiritu Santo, hindi raw ipatatawad. Bakit? Wala naman siyang isang persona, hindi man siya isang persona para panalanginan mo at doon ka humingi ng kapatawaran. Hindi Kaya hindi pinatatawad yung kasalanan pagka nagkasala ka sa Espiritu Santo. Ano ang mga kasalanan sa Espiritu Santo? Yung pamumusong, di ba? Yung paglaban sa mga turot aral sa banal na kasulatan. Paglaban sa mga doktrina sa loob ng iglesia. Di ba? Yan ay kasalanang ikamamatay. Yun ay kasalanang, ang sabi, hindi ipatatawad kapag ka laban sa Espiritu Santo. Nagkasala ka laban sa Espiritu Santo. Hindi ipatatawad. Sapagkat kung nagkasala tayo sa tao, diskresyon ng tao na ikay patawarin. Limbawa, nagkasala ako, Kiwan, naagawa ko ng masama, halimbawa sa pamilya niya, o sino man tao, naagawa ng isang malaking kasalanan sa isang pamilya. No? Maaari ka humingi ng tawad
doon sa taong pinagkasalahan mo. Pero kapag ka inilagay na niya sa batas ng tao, yung iyong kasalanan, maaaring patawarin ka niya, pero yung batas ng tao, iiral yan. Paano ka mapapatawad ng batas ng tao? Diba? Kung ikaw'y nakapatay, kahit patawarin ka ng pamilya nung napatay mo, patawarin ka niya sa kanila na hindi ka gagantihan ng masama. Pero nandoon sa husgado ang kaso. Ang kalaban mo yung batas ng tao. Nagkasala ka sa batas ng tao. Hindi ka patatawarin. Parang ganun din. Nagkasala ka kay Kristo, nagkasala ka sa sino man, maaari kang patawarin. Sapagkat merong isang personang magpapatawad sa iyo. Pero pagka sa batas ng tao, sa batas ng Diyos, ikaw ay nagkasala, pagdudusahan mo. Di ba? Kaya, discretion nung taong pinagkasalahan mo. Pero yung batas ng tao, discretion din naman na ikaw ay lapatan ng disiplina o ng parusa ng ayon sa iyong ginawa. Kaya, ano pa yung katunayan na hindi nga persona ang Espiritu Santo? Ang sabi, 22:3 ng Apokalipsis, magandang balita, walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos, matatagpuan sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Meron bang binanggit dyan na trono yung Espiritu Santo? Wala. Kaninong trono ang nandoon sa langit? Sa Ama at sa Anak. Diba? Sa Diyos at sa Kordero, sila ang mayroong trono doon sa langit. Pero yung Espiritu Santo, walang trono sapagkat hindi siya isang persona. Sino yung nagbibigay din ng Espiritu Santo? Unang Tesalonica 4:8, kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. So maliwanag na ang Diyos ang siyang nagbibigay ng Espiritu Santo. Ibinuhos niya noong panahon ng Pentecostes, ibinibigay din naman sa atin sa paanong paraan sa panahon natin ibinibigay. At sino yung bibigyan ng Espiritu Santo mula sa Amang Diyos? Sino nga ba ang bibigyan ng Espiritu Santo? Gawa 2:33 na magandang balita Biblia. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Yan. So, kanino ibinigay yan? Ipinagkaloob sa amin. Sino? Doon sa mga alagad. Doon sa mga mananampalataya. Doon sa mga gumagawa, tumutupad ng salita ng ating Panginoong Kristo. No? Ayon sa Gawa 2:33. At kung sino ang mga ito, ang sabi, Lucas 11:13, kung kayo nga bagaman masasama, ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya? Yung mga nagsisihingi, ang siyang bibigyan ng Espiritu Santo. Di ba? Yun ang bibigyan. Yung mga nagsisihingi. Sino yung mga nagsisihingi na yon? Sino yung mga nagsisihingi na yon na bibigyan ng Espiritu Santo? Gawa 5:32. At kami mga saksi ng mga bagay na ito. At gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos. Kanino? Sa nagsisitalima sa Kanya.
Kaya yung mayroong humihingi ng Espiritu Santo, bibigyan ng Espiritu Santo. Sino yung bibigyan? Yun daw mga nagsisitalima sa Kanya. Yung mga sumusunod sa Diyos at sa Panginoong Kristo ang siyang bibigyan ng Espiritu Santo. Sumunod ba tayo? Paano tayo sumunod? Paano nating masasabing nasa atin nga yung Espiritu Santo na ipinagkaloob noon sa mga alagad, sa mga unang lingkod ng Diyos at ng Panginoong Kristo? Nakita, ibinuho sa kanila. Nagsalita sila ng iba't ibang wika. So panapanahon yung pagsasalita ng iba't ibang wika. Natapos na sa kanila yon. Sa kanila lang yon. Sa mga alagad. Pero sa panahon natin, paano paraan sa atin ibinigay? Humingi tayo At tumalima tayo sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Sa paanong paraan tayo tumalima? Sa paanong paraan sa atin ibinigay yung Espiritu Santo? Ang sabi, Gawa 2:38, magandang balita, Biblia, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Di ba? So, doon pala ipinagkaloob yung Espiritu Santo. Kanino raw? Doon sa nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya, nasa atin, tayong lahat ng mga nangabautismuhan sa Iglesia ng Diyos na siyang inuutos ng Diyos. Di ba sabi, ano mang inuutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Ano na ba inuutos? Anong utos ng Diyos? Mangagbautismo kayo. Ang sabi ng Panginoong Kristo, mangagbautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Ginawa natin. Di ba? Sa iglesia yon, ano ba inuutos ng Diyos ng langit, gawin lubos sa bahay ng Diyos? Alin yung bahay ng Diyos? Ang sabi ni Apostol Pablo, na siyang iglesia ng Diyos. Kaya doon sa iglesia ng Diyos, doon dapat gawin yung bautismo at ipagkakaloob daw yung Espiritu Santo. Kaya tayong lahat na nangabautismuhan, pinagkalooban ng Espiritu Santo. Kung papaanong yung mga unang alagad noon, panahon ng Pentecostes, binuhos ang Espiritu Santo, gayon din sa atin. Ipinagkaloob yung Espiritu Santo nung tayo'y mga bautismuhan, sapagkat yun ang nasusulat ayon sa banal na kasulatan. So, doon sa mga tumatalima, mihingi sa mga gumanap ng kalooban ng Diyos at isa ang bautismo na hinihingi ng Diyos upang ipagkaloob niya ang Espiritu Santo. Ano rin yung katunayan na hindi lang sa mga Israelita noon, sa mga unang alagad ng Panginoong Jesucristo, ibubuhos o ibibigay ang Espiritu Santo. Gawa 10:44 hanggang 46. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita. At silang sa pagtutuli na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparoong kasama ni Pedro. Sapagkat ibinuhos din naman sa mga hentil ang kaloob na Espiritu Santo. So hindi lang sa mga Israelita noong panahon na yon ipinagkaloob yung Espiritu Santo, kundi sa lahat ng kahentilan. Sino yung mga hentil? Ano yung meaning nun sa Biblia? Walang Diyos, walang tipan, walang pangako. Yun yung mga hentil. Pero dahil yung mga hentil na nagsisampalataya, humingi ng kaloob na Espiritu Santo, ginanap ang tungkulin, ginanap ang utos ng Diyos, binuhusan din, binigyan din, pinagkalooban din ng Espiritu Santo. At isa rin tayo doon sa mga dating kahentilan na pinagkalooban ng Espiritu Santo nung tayo sumampalataya at mga bautismo
sa pangalan ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. So, naka-open sa lahat. Ipagkakaloob ng Diyos ang Espiritu Santo sa lahat. Yung ipinangako ng Panginoong Hesukristo na mga aliw, ibibigay sa lahat ng sumasampalataya. Ano yung magiging kakayahan ng isang lingkod ng Diyos kung siya'y bigyan ng kaloob ng Espiritu Santo? Ano nga ba? Gawa 2:4. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. So noon, di ba? Nagsalita sila ng iba't ibang wika. Yung wikang naunawaan ng lahat. So ibig sabihin, nandoon yung kapangyarihan, no? Na maunawaan sila. Yung kakayahan na maintindihan ng lahat ng mga lahi kung ano yung kanilang sinasalita. Isang kakayahang ipinagkaloob, kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos sa lahat ng binigyan ng Espiritu Santo. Ano pa? 1 Corinto 12:7-11. Datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu, ay ibinibigay ang salita ng karunungan. At sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Sa iba'y ang pananampalataya, sa gayon ding Espiritu. At sa iba'y ang mga kaloob na pagpapagaling sa iisang Espiritu. At sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala. At sa iba'y hula. At sa iba'y ang pagkilala sa mga Espiritu. At sa iba'y ang iba't ibang wika. At sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. So merong kani-kaniyang mga kaloob, no, na ibinigay ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santong ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Noong panahon na yon, talagang nandyan. Nagpapagaling ang mga apostol nun, nagpapalayas ng mga demonyo, nagpapagaling ng mga may sakit, bumuhay pa ng patay. Di ba? Nakapagpapaliwanag ng mga malalalim na salita ng Diyos, mga hula sa banal na kasulatan na ibibigay nila. May kani-kaniyang kaloob na ipinagkaloob sa bawat isa sa kanila at sa bawat isa sa atin. Tagus yan hanggang sa panahon natin. Sapagkat tayong lahat, binigyan, binuhusan, pinagkalooban ng Espiritu Santo. No? At ano nga yung Espiritu Santo na isinangkap sa atin at sa lahat ng sumasampalataya at nagpabautismo? Sa Lucas 24:49, at narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Datapot magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihang galing sa itaas. Diba? Yun yung kapangyarihang galing sa itaas. Di ba ipinangako ng Panginoong Hesukristo? Pag umalis ako, magsusugo ang Amang Diyos ng isang mga aliw. Yun yung Espiritu Santo. Yun yung kapangyarihang galing sa itaas na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng mga sumasampalataya, sa lahat ng gumaganap ng kalooban ng Diyos. At mula nang tayo mabuhusan o pinagkalooban ng Espiritu Santo, ano rin yung napa sa atin? Roma 5:5. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Nasa atin yung pag-ibig ng Diyos.
Kalinsabi nun, nung tayo'y bigyan ng Espiritu Santo, ibinuhos din yung pag-ibig ng Diyos. Nasa ating puso yung pag-ibig ng Diyos. Diba? Kaya yun ang isang katangian ng isang mananampalataya, na isang tumanggap ng Espiritu Santo mula sa Diyos. Nasa atin yung pag-ibig, tunay na pag-ibig mula sa Diyos. Kaya nagagawa natin kung ano yung ating tungkulin sa loob ng iglesia. Pero yung ipinagkakaloob sa atin, tayong lahat pinagkalooban. Ito kaya ay pwedeng bawiin. Kung binigyan tayo ng Espiritu Santo, mula nang tayo sumampalataya at nangabautismuhan, ipinagkaloob sa atin yung Espiritu Santo. Pwede kayang bawiin ito? Ipinagkaloob ibinigay. Kung ibinigay, maaari kayang bawiin ng Diyos muli sa atin ang Espiritu Santong nasa atin, na tumatahan sa atin. Diba? Templo tayo ng Diyos, tahanan tayo ng Diyos. Sa kabuuan ng iglesia, at sa individual, tayong lahat, pinagkalooban nung kapangyarihan na yon, nung Espiritu Santo. Pwede kayang bawiin yun sa atin? Ano ang sabi ni Haring David? Sa awit 51:10-11, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Pwede palang bawiin. Diba? Kasi ito nung panahon na nagkasala si Haring David sa Diyos. Diba? Kaya siya'y nananalangin, sa kabila ng kanya nagawang kasalanan, nananalangin siya, humihibig siya sa Diyos, na huwag bawiin sa kanya yung Espiritu Santong ipinagkaloob sa kanya. Pwede palang bawiin. Napipighati, wika natin, sabi sa Bagong Tipan, napipighati natin yung Espiritu Santo. Kailan? Kailan natin napipighati yung Espiritong isinangkap, ibinigay sa bawat isa sa atin? Kung tayo'y gumagawa ng kasalanan. Kung tayo'y gumagawa ng labag sa kalooban ng Diyos. Napipighati, nalulungkot yung Espiritu Santong nasa atin. Bakit? Ano ba ang gawa ng Espiritu Santo? Ano ang gawa ng Espiritu? Yung lahat ng mabubuting bagay, yung pag-ibig, no? Nasa atin dapat. Kung ang pag-ibig nasa atin, hindi ka gagawa ng bagay na ikasasama ng iyong pananampalataya, ikapapahamak ng iyong pananampalataya. Kaya, maaring bawiin. No? Babawiin niya kapag ka gumawa ka ng masama. Tumalikod ka, lalo na, tumalikod ka sa Diyos. Di ba ang sabi? Sa kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Pag ikay nahulog, kakilakilabot daw. Babawiin sa iyo yung Santong Espiritong ibinigay sa iyo. Wala ka nang magiging mang-aaliw. Kung darating ang maraming pagsubok, darating ang maraming tukso, wala ka ng panlaban. Wala nang tutulong sa iyo para sabihin, huwag mong gawin yan. Bakit? Wala na yung Espiritu Santo Ano na yung gagawin mo? Yung Espiritong nasa iyo, yung Espiritu ng laman, kung ano yung ibig mo, yun na lang ang gagawin mo na ikapapahamak ng ating kaluluwa. Kaya huwag nating hintayin yon na bawiin ng Diyos yung Espiritu Santong ipinagkaloob sa atin. Mahalin natin, pagyamanin natin sa pamamagitan ng pagtalima, pagsunod sa turo't aral ng Diyos. Kaya, maging sa katapos-tapusan, ibinigay din na basbas ito, no? Ni Apostol Pablo sa kapatiran. Ano ang sabi niya? Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Diba? Sumating lahat nawa.
Yun yung basbas, pagpapala ni Apostol Pablo sa lahat ng kapatiran. Na nandoon yung Espiritu Santo, pakikipisan ng Santong Espiritu sapagkat siyang ibinuhos, ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya ito ay isang paalala, isang doktrina sa loob ng iglesia ng Espiritu Santo. Hindi siya isang persona, kundi siya ay kapangyarihan mula sa Diyos na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin nung tayo ay sumampalataya at mga bautismuhan. At huwag nating hayaan na malungkot, no? Yung Espiritu Santong nananahan sa atin dahil sa paggawa ng mga mali, kasamaan, no? Mangyari nawa ang ibig ng Diyos, ang sabi ng Panginoon sa Kristo. Mangyari nawa ang iyong kalooban, huwag ang ibig ko. Kaya yun ang dapat na gawin ng bawat sa atin upang manatili tayong tahanan ng Espiritu Santo upang kung dumarating ang maraming pagsubok sa ating buhay, merong mang-aaliw sa atin, merong tutulong gagabay sa bawat isa atin upang palakasin yung ating pananampalataya. Hanggang dyan po mga kapatid at isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Elder Ferdinand T. Lorido, para sa magandang mensahe. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay awit ng isang awitin mula sa ating himnaryo. Awitin po natin ang numero 10 at pangunahan po tayo sa panalangin ng ating mahal